siya lang talaga yung nag-iisa. Dawan, parang ganun. Dawan. Yung, dawan. Basta magtiwala lang tayo sa kanya at bibigyan tayo ng more blessings. Kung yung mundo nga nagawa niya, paano pa kaya yung mga bibigay niya pa? Dahil nagpasalamat na lang tayo at nandito tayo ngayon, nabubuhay. So, lahat ng bagay, may panahon yan. May panahon yan. Kung may mga goals ka, hindi naman yan maibibigay sa'yo ng isahan lang. Laging step by step yung process. Totoong may God, totoong may Lord na gumawa sa atin. Kasi napaka-perfect eh. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasaya ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sabi ng Diyos, magkaroon tayo ng kalawakang maghati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig, at nasa itaas at sa tubig nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos magsama-sama sa isang dako ng tubig sa ilog, langit at lupa. Lumitaw ang lupa at mangyayari. Tinawag na niya ang lupa ng tunay bahagi at dagat naman ang iyong nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya, ito ay mamamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halaman, nagkakabinhi at mga punong namumunga, at nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang iyong mga halaman, nasiyahan siya ng ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig, at gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay ng liwanag sa maghapon at ang buwan upang magbigay tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng tubig ng maraming bagay na may buhay. Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay. At magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, at lahat ng bagay ay nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay sa nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilap, malalaki, at maliliit. At gayon nga ang nangyari. And God made the beasts of the earth according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind. And God saw that it was good. Ano ang mga bagay na nagustuhan mo sa binasa natin?
Or anong masasabi mo tungkol sa Diyos? Ako po yung yung laging sinasabi ni Lord pakakatapos ay yung nasiyahan siya. Parang feeling ko habang ginagawa niya yung creation, na-imagine ko na nakangiti siya. Masaya siya habang ginagawa yung buong creation. Nasiyahan siya sa kanya. Sobrang powerful ni God kasi sa pamagitan lang ng salita, andun na kaagad. Buong universe pati, buong kalawakan, ganun siya ka-powerful sa salita lang. Yung nilikha ng Diyos ang buong mundo at buong universe ay talagang ginawa niya to para sa atin. Para sa atin. Talagang ito po yung pinakamalaking pasalamat po natin. Ginawa niya rin para sa atin at nung ginawa niya yun, maganda pa yung ginawa niya. Makikita mo din yung puso ng Diyos. Yung sinasabi ni David kanina, nasiyahan, yung kay Rab naman makapangyarihan. Sa term ko nga, parang mind-boggling eh. Yung parang pagkalikha ng lahat ng bagay, yung pati computations ng universe, ng lahat, gravity at lahat. Amazing nga talaga yun. Talagang powerful. And then kay Kuya naman, ang sabi niya, nilikha para sa atin na maganda. Sa akin siguro yung paglikha. God creates. Ang chapter 1 po, nag-establish nung verse na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. At kung i-connect naman natin to kay Jesus sa John chapter 1 verse 1 to 3 ay hindi lang si Jesus nag-exist sa New Testament pero even in creation nandun na si Jesus. So makapangyarihan yun. At ang nagustuhan ko dyan din po yung good. Lahat ng nilikha niya nung simula mabuti. So, ang pagsimula ng lahat ng bagay, mabuti pa, maganda, perpekto. Ayan. So, malalaman natin sa mga susunod na linggo, yung perpekto, paano nasira, paano nagkaroon ng problema. Kasi yung binasa natin, it was good eh. Maganda yung creation, di ba? Kung yan po ay salita ng Diyos, paano yan makaka-apekto naman sa buhay mo? Makikita mo talaga yung gaano kakaliit sa ng Diyos kumpara sa kay Lord. Kasi binilikha niya lahat eh. The whole universe. Nung nakaraan niya, nakatambay kami ni Ian sa Bagasbas. Tinitingnan namin yung mga stars. Sabi namin, ang liit natin, no? Sobrang liit natin. Kasi yung mga stars na yun, si Lord ang naglikha noon. Yung dagat, kita mo, mas malaki pa sa earth. So, grabe yung, kakamangha. Kasi si Lord lahat ng may gawaan niya. Ano tayo para sa Kanya? So, ano tayo para iligtas niya, para pagtuunan niya ng pansin. Parang ganun. Parang alikabok lang nga tayo sa sa buong universe. Parang ganun. Kaya, so thankful kasi kahit ako as personal tawag niyan na reflection. Wala ako kung wala si Lord talaga. Parang grateful ka na napapansin ka niya, na napagtutuunan tayo ng pansin. Na bumaba pa siya para lang sa atin. Dito para iligtas tayo. So, kilala ka pa niya. Yun. So, yun po, parang sobrang nakakamangha at the same time, thankful. Laki talagang hindi lang buong mundo ang nilikha ng Panginoon, pati yung mga isipan, yung diwa natin, yung mga damdamin natin, talagang nakakabilib kasi parang isang yung nilikha na rin yung ating kalayaan, nilikha na rin niya ang salitang tama o mali. Kumbaga tayo na rin magdidesisyon para sa atin, tayo na magdidesisyon kung nakakabubuti ba o nakakasama. Kumbaga, napaka-perfecto, hindi niya ginawang robot ang mga tao. Bahala kayo kung anong gawin nyo, pero dapat ang inanong Panginoon, mas unahin nyo yung kabutihan. Amen. Napakabuti ng Diyos dahil linik niya tayo lahat. Lahat tayo, lahat ng tao. Binigyan niya lahat ng mga pangangailangan natin. Yun, napakabuti niya dahil wala tayong hanapin pa. Lahat ng gusto mo ay nandyan na. Lahat ng iniisip mo ay nandyan na kagad. Kaya yun yung nag-reflect sa akin. Kung ano man yung binigay sa atin ni Lord,
Yun, higit na pahalagaan po natin. Tulad ng buhay ko, yun, pahalagaan ko. Dahil biyaya yun, mahirap maging isang tao kung hindi Diyos ang nagbigay nito. Kaya kung ano man yung mga binigay sa mundo, o mga nakikita natin, pahalagaan natin lahat. Ako pa siguro masasabi ko lang thank you Lord. Kasi sa Kanya na lahat eh. Kung wala siya, paano naman tayo? Kung di niya ginawa. Kaya thank you Lord. Ako po siguro kumbaga yung sa blessings na lang po. Kasi ginawa niya nga ginawa yung mundo. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya at bibigyan tayo ng more blessings pa na kung parang sinasabi ko po is kung yung mundo nga nagawa niya, paano pa kaya yung mga bibigay niya pa? Siguro po sa akin yung doon sa binasa po, nagre-reflect siguro ay yung pagpapaalala lang na siya lang talaga yung nag-iisa. Dawan, parang ganun. Dawan. Dawan. Lahat na kasi sinabi nila, hindi ko na sasabihin ko. Yun lang. Nga, parang dapat maging grateful tayo sa mga bagay na nilikha ng Diyos kasi itong buong mundo ay parang binigay para sa atin para gamitin ng maayos, hindi para kung anong maging magulo ganyan, di ba? So sabi nga ni Pastor, perfecto nung una. Bakit nating sinisira ang ginawa niyang maganda? Diba? At dapat magpasalamat na lang tayo at nandito tayo ngayon, nabubuhay. Ang tanong ay paano natin i-adapt sa buhay natin yung nabasa natin. Kasi base dun sa nabasa natin, parang sinasabi diyan na wag tayong magmadali kasi mismo yung Panginoon step by step yung ginawa niya. By order siya. So lahat ng bagay may panahon 'yan. May panahon 'yan. Kung may mga goals ka, hindi naman 'yan maibibigay sa iyo ng isahan lang. Laging step by step yung process. 'Yun lang. Ako masasabi ko lang parang sa akin parang siya realization para kung kung sa mga taong nagtatanong kung may Diyos ba, kung may creator kasi hanggang ngayon maraming parang nagsasabi wala naman Diyos, diyan totoo, energy lang yan. Masasabi ko parang siya. Parang na siya? Fuck, parang ganun. Anong term yan? Yung parang yun, truth na siya na may Diyos, may creator, ayan. And He is so powerful kaya matakot ka magkasala. So ayun. Pero siya yung magliligtas sa'yo. Sa akin, ang nasa isip ko kanina is nalalapit dun sa sinabi ni Grace. Yung kung gaano siya ka powerful. So, kumbaga yung mga problema natin, karamdaman, is masyado siyang sobrang liit compared sa ginawa ni Lord para sa atin. Yung universe, ginawa ni Lord. And isa pa, is realization. Siguro yun na nga. Minsan kasi kapag di mo kilala si Lord, parang isipin mo hindi totoo yung creation, di ba? Pero wala namang ibang batayan kung saan talaga nagmula tayo. Yun lang talagang yun lang talaga yung imposible yung theory, yung mga Big Bang theory na biglang sumabog, then ganito na, ka-perfect. So, yun pala yung realization ko na talagang totoo yung creation. Totoong may God, totoong may Lord na gumawa sa atin. Kasi napaka-perfect eh. Oo. Ang example dyan, isang relo, di ba? Di naman siya bumagsak na relo na siya. I mean, di siya, parang relo siya. Oo. Kung babagsak siya, yung relo, yung parts ng relo, hiwa-hiwalay siya. So, imposible yung bumagsak siya na relo na siya. Yung relo, saktong-sakto yan, yung bawat segundo, yung pagkagawa. Yun yung palaging na-example nila. So, ibig sabihin, ay may Diyos
na gumawa sa mundo. Kasi pati yung mga ano, 'di ba, yung oxygen, sakto lang. Pati yung gravity, yung distance ng ano, mga distansya, 'di ba? Kunting adjust lang daw diyan, ano na mababago na yung yung climate, 'di ba? Sobrang ano. Kaya yun po, yun talaga yung pinanghahawakan ko, yung Bible. Kagaya ng sinabi ni Buddy na wala tayong ibang pwedeng panghawakan kundi yung Biblia, kasi yun din yung katotohanan. Hindi pwedeng yun baguhin. Kasi maraming mga mga scientists. Kahit nga scientists din nila ma-explain, 'di ba? At yun nga, pati scientists, hati ang opinion nila. May mga scientists na naniniwala din sa creation. Yung iba naman, wala pang undecided. Yung iba, evolution. Pero yung evolution, yung Big Bang Theory yun, di ba? Oo, yun nga, nagmula yun sa pagsabog. Iba nga, bakterya daw nagsimula tayo sa bakterya. Meron akong nabasa na scientist siya na bago siya mamatay, nagsabi siya na nagsisisi siya na hindi siya naniwala sa Diyos. Mga scientists din talaga naniniwala sila sa creation. Marami. Lalo na ngayon. Kasi kahit anong pilit nilang pag-aaral, di nila ma-solusyonan kung saan talaga tayo nagmula. Diba? Yung pagsabog, saan nagsimula yung pagsabog? Sino gumawa nun? More than scientific proof po, ang mahalaga po sa binasa natin, again, paano nakakatulong to sa ating pananampalataya? May mga scientists na nakadiscover ng DNA na yun ang pwedeng mag-disprove ng ibang mga theories dahil daw yung DNA natin para siyang code sa computer talaga. Para nakakamangha ang DNA ng isang tao. May nabasa din ako, konting degrees malapit sa sun, sunog. Tayong lahat. Konti lang. Tapos, konting degrees malayo sa sun, yellow, patay rin tayo. Tapos imagine nyo, umiikot tayo ngayon ng sobrang bilis, tas umiikot pa to sa buong solar system. Napakaano niya. Ang hirap isipin. Tas hindi pa kayo mag-enjoy sa basketball kung walang gravity, di ba? Parang, di ba? So, hindi siya pwedeng sabihin na nagmula lang siya sa accident na sumabog. Yeah. So may tinatawag po na yung intelligence ng Diyos. God is all wise also, and yung creative power niya na nagki-create siya, and we are created in, mapag-aaral natin sa mga susunod, we are created in the image of God. Binigyan din tayo ng kakayahan mag-create Diba? Hindi naman parang wala kang pwedeng gawin. So mas makaka-relate dito yung mga nagdo-drawing, gumagawa ng mga bagay. Sa akin po, nakita ko dito, buti na lang, God is good. Ito pong Genesis, pwede nyo basahin ulit. Next week naman po tayo sa chapter 20. Basta nasa may chapter 2 na po tayo niyan. Pero, again, ang gusto nating establish, paano ito may kukonek kay Jesus. Sa John chapter 1, sinabi doon na sa simula pa lang nandun na rin siya. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nais mong aming mabasa, Lord God, sa buhay na ito. Salamat, Lord, na ikaw ay makapangyarihang Diyos. Lord, maraming salamat sa mga realizations and mga reflections ng bawat isa na you provided everything for mankind, Lord God, which is good nung simula. Ito'y pwede namin ipagpasalamat. Ang sabi nga, Lord, ni Grace, Lord, kung ang mundo hindi problema para sa iyo, Lord God. Please subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.